Wellman TV. Ricardo Willis. Kabanata 961, 9 Cat Life Prolonging Formation, Part 2. Tahimik na pumasok si Master Chandler sa sinaunang libingan sa pamamagitan ng isa pang daanan sa ilalim ng lupa na hinukay niya. Sa sandaling ito, dahil si Ricardo ang huling pumasok sa underground passage, agad siyang napansin ng naunang grupo ng mga tao. Matiim na tinitigan ng middle-aged na mag-asawa si Ricardo, at ang mga kasama nila ay nakatingin din sa kanya na may mapanuksong ekspresyon. Hindi ba ito ang taong malakas na nagpapahayag kanina na may malalaking panganib sa libingan na ito? Bakit din siya bumaba? Anak, masyado kang hindi mapagkakatiwalaan, di ba? Niloko mo ang elder ng Mountain Moving Sect, pero ikaw mismo ang bumaba. Ano, pinagnanasaan mo rin ba ang fortune-altering divine object na iyon? Maraming tao ang nagtanong kay Ricardo ng mapanukso at may masamang hangarin. Malamig na sumangot si Ricardo, hindi sila pinansin, at nagpatuloy sa paglalakad sa likuran nila. Sa sandaling ito, ang mag-asawang nasa katanghaliang gulang ay nagpalitan ng mga tingin, isang hitsura ng kawalan ng katiyakan sa kanilang mga mukha. Bilang mga late-stage na nascent soul cultivators, nakita nilang kakaiba na hindi nila makita ang Ricardo. At saka, binigyan sila ni Ricardo ng sense of familiarity, na para bang nakita na nila siya dati. Hindi tulad ng iba pa nilang mga kasama, naramdaman nina Ethan Jenkin at Pandora Winter ang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagiging malapit kay Ricardo. Ang daanan ay dumausdas pababa, na umaabot sa sinaunang libingan na pinaghihinalaang tunay na libingan ni Spike Keller. Tatlong pangunahing paksayo ng pagnanakaw ng libingan at ilang grupo ng mga nature raid ang nagpatuloy sa daanan. Sa daan, nakatagpo sila ng ilang nalansag at nadisarmahan ng mga bitag. Noong nakaraan, ang ilan sa kanilang mga miyembro ay namatay sa sinaunang libingan na ito. Gayunpaman, ang nasabing mga casualty ay wala sa mga batikang mananakop na ito. At saka, hindi nawalan ng kabuluhan ang kanilang pagkamatay. Karamihan sa mga bitag sa sinaunang libingan na ito ay dinisarmahan na. Ang pinakamalaking isyu ngayon ay kung sino ang maaaring magbukas ng kabaong sa pangunahing silid ng libing. Malamang nasa loob ng kabaong iyon ang napapabalitang fortune-altering divine object. Ang bawat isa ay hindi nagmamadaling pumasok sa sinaunang libingan. Ang lahat ng mga paksayon ay nagkataon na patungo sa pangunahing silid ng libingan. Siyempre, ginalugad ng ilang tao ang ibang bahagi ng libingan. Gayunpaman, karamihan sa mga puwersa ay pumasok sa pangunahing silid ng libing. Nakisalamuha si Ricardo sa karamihan, tahimik na pinagmamasdan ang lahat. Sa loob ng main burial chamber, may mga nakabantay na dito. Sa dulo ng silid ay nakalatag ang isang malaking itim na kabaong, na nagpapalabas ng isang misteryoso at nakakabagabag na aura. Ang mga puting kandila ay sinindihan sa paligid ng silid. Sa sandaling ito, maraming paksayon ang nagsama-sama, at nagsimulang lumitaw muli ang mga salungatan at sigalot. Pagkatapos ng lahat, gusto ng lahat na buksan ang kabaong at agawin ang fortune-altering divine object. Tumigil ka. Tahimik. Makinig ka sa akin. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na boses ang umalangaw-ngaw. Ang kasalukuyang pinuno ng Dragon Sikang Sect, isang matandang lalaki na may puting buhok na nakasuot ng bagwa robe, ay nagtaas ng boses at nagsabi, lahat, itong fortune-altering divine object ay pag-aari ng sinumang makakakuha nito. Gaya nga ng sinabi ko noon, walang kabuluhan ang pakikipaglaban hanggang kamatayan bago mabuksan ng sinuman ang kabaong. Ang mungkahi ko ay umupo tayo at pag-usapan ito. Dapat ipakita ng bawat isa ang kanilang mga kakayahan at ideya. Ang pagtutulungan upang buksan ang kabaong na ito ay ang pinakamahusay na diskarte. Hayaang lumitaw muna ang banal na bagay. Pagkatapos ay maaari naming makipagkumpetensya para dito. Tama. Subukan ko. Sa sandaling matapos siyang magsalita, isang elder mula sa Golden Point Sect ang tumalon at sumugod patungo sa itim na kabaong sa dulo ng silid. Ha! Sigaw niya at buong lakas niyang hinampas ang takip ng kabaong. Sa kabila ng kanyang maagang Golden Core stage strength at full effort, ang kabaong ay nanatiling hindi natitinag sa isang malakas na putok.
Eden Dixon, magpahinga ka na. Ang kabaong na ito ay hindi mabubuksan ng may malupit na puwersa lamang. Walang kakayahan. Haha. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa Mountain Unloading Sect ang nanunuya. Dala ang ilang anteng-anteng sa kamay, lumapit siya sa kabaong at huminga ng kung ano-ano. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, nanatiling hindi gumagalaw ang kabaong. Nagdulot ito ng higit na pangungutya at pagdududa mula sa karamihan. Kasunod nito, sinubukan ng iba't ibang paksayon ang iba't ibang paraan upang mabuksan ang kabaong. Samantala, nakatayo si Ricardo sa pangunahing silid ng libingan, ang kanyang ekspresyon ay pabago-bago sa pagitan ng iba't ibang emosyon. Sa labas, naramdaman lang niya ang malaking panganib sa loob ng sinaunang libingan na ito ngunit hindi malinaw kung ano ito. Gayunpaman, sa pagpasok sa libingan at pagpapalawak ng kanyang larangan ng pag-iisip, sa wakas ay natuklasan niya ang isang bagay. Sakop ng kanyang mental field ang bawat sulok ng libingan. Agad niyang naintindihan ang nasa loob ng libingan. Wu Yin, Zin Yu, Geng Shen. Inayos ayon sa 9 Palaces 8 Trigrams diagram. 9 na posisyon bawat isa ay may bagong patay na itim na pusa na inilibing. Sa pinakagitna ng libingan ay nakatayo ang isang guwang na Death Jade statue. Ang Death Jade ay inferior jade na naglalaman ng maraming impurities. Ang ganitong uri ng jade ay madaling sumisipsip ng yin energy at maaari pang ang tahanan ng mga kaluluwa. Ang isang 2 metrong taas na hollow Death Jade Buddha statue sa gitna ng libingan ay maaaring sumipsip ng hindi mabilang na mapaghiganti na mga espiritu. Ang Death Jade Buddha statue na ito ay hindi orihinal na nasa libingan ngunit inilagay doon sa ibang pagkakataon ng isang tao. Ang paggamit ng mga pusa bilang mga sakripisyo ang mga pusa ay may 9 na buhay at maaaring muling mabuhay pagkatapos ng kamatayan upang makuha ang sigla at kapalaran ng mga bagong namatay na tao. Isang hollow Death Jade Buddha statue ang nilalayong sumipsip ng kanilang mga kaluluwa. Anong masamang porma sayon? Ito ay hindi lamang naglalayo na patayin ang lahat ng nasa libingan at nakawin ang kanilang sigla at kapalaran kundi pati na rin ang sumipsip ng kanilang mga kaluluwa. Kaya ito ang malaking panganib sa loob ng sinaunang libingan na ito. Kaninong gawa ito? Pumalakpak ang matinding galit sa puso ni Ricardo. Nakaramdam ng lamig ang buong katawan niya sa kanyang gulugod. Kabanata 962, Fearmongering pa rin. Nakaramdam ng matinding galit si Ricardo nang mapagtanto ang pagkakaroon ng 9-cat life prolonging formation. Ang porma sayon na ito ay isang masasamang hanay ng feng shui na nagpapahaba ng buhay ng isang tao sa pamamagitan ng pagsipsip sa sigla ng iba. Sa loob ng saklaw nito, maraming buhay ang hindi maiiwasang mawala upang maisaaktibo ang pagbuo. Sinasabing ang mga pusa ay may 9 na buhay, at hindi sila madaling mapahamak. Ang 9 na itim na pusa na ginamit bilang sakripisyo node para sa pagbuo ay kamamatay lamang. Kapag namatay ang isang tao sa porma sayon, sinisipsip ng mga itim na pasang ito ang kanilang sigla upang muling mabuhay. Ang taong nag-set up ng porma sayon pagkatapos ay kumonsumo ng dugo at laman ng mga pasang ito sa isang karumal-dumal na ritual upang ilipat ang ninakaw na sigla sa kanilang sarili. Ang dahilan kung bakit gumapang ang balat ni Ricardo at napuno siya ng paghamak ay ang taong nagtayo ng pormasyong ito ay hindi lamang kumitil ng buhay kundi naglalayong manghuli ng mga kaluluwa. Ang ganitong mga pamamaraan ay labis na masamang hangarin. Lahat, umalis kaagad sa libingan. Kung hindi, baka dito kayong lahat ay malibing. Sa sandaling ito, sinusubukang buksan ng ilang factions ang kabaong nang biglang sumigaw si Ricardo. Sandaling tumahimik ang pangunahing silid ng libingan. Pagkatapos, lahat ay tumingin kay Ricardo na may pang-aalipusta. Hinaplos ng pinuno ng Dragon Sikang Sect ang kanyang puting balbas at minisyon si Ricardo, "Anak, hanggang ngayon natatakot ka pa rin. Kung patuloy kang nagsasalita ng walang kaparirikan, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit." Si Eden Dixon mula sa Golden Point Sect ay naglabas ng isang malakas na aura at idiniin patungo sa Ricardo. "Anak, gusto mo kaming takutin at kunin ang mga kayamanan ng libingan. Nanaginip ka." Isang elder mula sa Mountain Unloading Sect ay bumantong hininga din, ituloy ang pagsasalita.
at susundutin ka namin hanggang sa mamatay gamit ang isang daliri ng bawat isa. Maniwala ka. Eksakto. Sinong maniniwala sa iyo? Patuloy na matakot, at gagawin namin itong libingan na iyong libingan. Anak, kung mayroon kang ganoong kalaking lakas, pumunta ka sa ibang silid. Baka makakita ka ng ilang basurang ibebenta sa halagang ilang libong bucks. Oo. Magwala. Wala ni isa sa mga pangkat na lumulusob sa libingan ang nakinig kay Ricardo. Matapos siyang kutsain at hiyain, ipinagpatuloy nila ang kanilang pagsisikap na buksan ang itim na kabaong. Ang lahat ay matatag na naniniwala na ang fortune-altering divine object ay nasa loob ng kabaong. Sa sandaling ito, sina Pandora Winter at Ethan Jenkin, kasama ang kanilang mga kasama, ay lumapit kay Ricardo. Bata, tigilan mo na ang pagsasalita ng kalokohan. Ikaw lang ang magdadala ng gulo sa sarili mo, nakakunot noong payo ni Pandora Winter. Anak, nandito ka rin para sa fortune-altering divine object. Ang pamamaraang ito ay hindi gagana. Kung may kakayahan ka, subukan mong buksan ang kabaong na iyan sa iyong sarili, sabi ni Ethan Jenkin na may halong pagkaaliw. Akala nila ang layunin ni Ricardo ay takutin ang lahat at angkinin ang kayamanan para sa kanyang sarili. Ngunit paano ito maaaring gumana? Umiling si Ricardo at tumingin kay Pandora Winter ng ilang segundo bago nagtanong sa malalim na boses, nandito ka rin ba para sa fortune-altering divine object? Sa pagtingin kay Pandora Winter, naramdaman niya ang isang pakiramdam ng pagkakamag-anak na parabang isang magiliw na babae ang muling lumitaw sa kanyang harapan. Ang babaeng nasa harapan niya ay may kapansin-pansing pagkakahawig sa kanyang ina, si Aliyah Winter. Hindi tulad ni Stephanie Winter, nakamukha rin ng kanyang ina ngunit magkaiba ang edad at ugali, ang babaeng nasa katanghaliang gulang na ito ay nagparamdam kay Ricardo na parang nakikita niyang muli ang kanyang ina. Ito ang dahilan kung bakit nagbago ang isip niya at sumunod sa kanila sa libingan. Kung hindi, baka hindi niya natuklasan ang 9-cat life prolonging formation. Oo, nag-alinlangan si Pandora Winter bago tumango. Lahat ng tao dito, lalo na ang mga pinuno ng mga paksayon na ito sa pagsalakay ng libingan, ay narito para sa fortune-altering divine object. Pandora, bakit ang dami mong sinasabi sa kanya? Binalaan ni Ethan Jenkin ang kanyang asawa. Ngumiti si Pandora Winter at umiling. Ayos lang. Pakiramdam ko ay may mga iniisip ang binatilyong ito ngunit tila hindi masamang tao. Ang kanyang kumpiyansa ay pangunahing nagmula sa kanyang nascent soul na late-stage strength. Naniniwala siya na kahit ihayag niya ang kanyang layunin, walang mangangahas na saktan sila. Nagkibit balikat si Ethan Jenkin bilang tugon. Sa sumunod na segundo, inakay nila ng kanyang asawa ang kanilang mga kasama patungo sa dulo ng pangunahing silid ng libing. Tumabi ka. Subukan ko. Mayabang na sabi ni Ethan Jenkin nang makitang walang nakapagbukas ng kabaong matapos ang lahat ng kanilang pagsisikap. Lahat ay gumawa ng paraan ng walang sagabal. Sa puntong ito, wala silang pakialam kung sino ang nagbukas ng kabaong basta't ito ay nabuksan. Kapag nabuksan na ito, ang sinumang kumuha ng anumang kayamanan sa loob ay matutukoy ng lakas. Habang tumabi ang lahat, malamig na umungol si Ethan Jenkin at inipon ang kanyang lakas. Pagkatapos ay nilaslas niya ang itim na kabaong gamit ang kanyang talam, na nagdadala ng isang matalim na aura upang mapunit sa kalawakan. Boom! Sa isang mahinang tunog, ang enerhiya ng talam ay nawala sa malalakas na alon. Ang buong pangunahing silid ng libing ay tila nanginginig, na nag-alis ng buhangin at alikabok mula sa itaas. Natigilan ang lahat ng naroon sa strike ni Ethan Jenkin. Gayunpaman, sa mas malapit na pagsisiyasat, nakita nila na ang itim na kabaong ay nanatiling hindi gumagalaw at hindi nasaktan. Nagpalitan ng tingin sina Ethan Jenkin at Pandora Winter at nakasimangot. Kahit na may nascent soul late-stage power, hindi nila mabuksan ang kabaong na ito. Whoosh! Whoosh! Sa sandaling iyon, ang liwanag ng kandila sa pangunahing silid ng libing ay kumikislap at mabilis na lumabo. Ang 4 na puting kandilang nakalagay sa mga sulok ng silid ay biglang sunod-sunod na namatay. Dahil dito, bumilis ang tibok ng puso ng lahat. Kabanata 963, Dragon Trap Malaking Formosayon.
Huwag kailanman hawakan ang ginto sa dilim. Ito ay halos isang mahigpit na panuntunan para sa mga nasa propesyon ng pagsalakay sa nicho. Kaya sa sandaling ito, nang mamatay ang mga kandila sa silid ng libingan, ang lahat ay likas na nakaramdam ng matinding takot. Sa susunod na segundo, maraming tao ang pumutok ng posporo o binuksan ang kanilang mga flashlight. Para sa isang sandali, ang pangunahing silid ng libingan ay tila mas maliwanag kaysa dati. Ngunit hindi nawala ang tensyon na kapaligiran. Anong nangyari? Bakit namatay ang mga kandila? May naglalaro ba? Lahat, kalmado. Marami tayong eksperto dito. Kahit na lumitaw ang isang grupo ng mga zombie, madali silang masupol. Siguro ba yung batang iyon na nagsasalita ng walang kaparirikan kanina, sadyang nanggugulo? Nang may nangunguna, maraming tao ang napalingon sa direksyon ni Ricardo. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang mga mata ni Ricardo ay nakatuon sa itim na kabaong. Pakiramdam niya ay may matrigger, nagising. Ang boom. Tiyak na, sa susunod na segundo, na sinamahan ng isang malakas na ingay. Ang itim na kabaong ay nabuksan mula sa loob. Ang malaking itim na takip ng kabaong ay lumipad ng malakas, tumama patungo kay Isenjenkan na katatapos lang umatake dito. Sa sandaling ito, ang lahat ay nagulat. Nakasindek silang tumingin sa kabaong. Malamig na bumantong hininga si Isenjenkan at buong lakas niyang ibinaba ang kanyang treasured blade. Klang! Sa tunog ng pagbangga ng bakal, naalis ang takip ng kabaong. Gayunpaman, umatras ng ilang hakbang si Isenjenkan, dumudugo na ang kanyang mga kamay na nakahawak sa talam. Namula ang mukha niya. Ang lakas ng paglabas ng takip ng kabaong ay sobrang hindi niya kayang hawakan. Dapat tandaan na ang kanyang lakas ay umabot sa huling yugto ng Nascent Soul. Nagmamadaling pumunta si Pandora Winter sa tabi ng asawa, puno ng pag-aalala ang mukha. Isan, okay ka lang ba? Ayos lang ako. Umiling si Isenjenkan, ngunit nanatiling nakatutok ang kanyang mga mata sa kabaong. May malalim na pakiramdam ng kaseryosohan at pangamba sa kanila. Ang iba ay nakatingin din sa itim na kabaong na may mga ekspresyon ng pagkabigla at kawalan ng katiyakan. Umuungol. Sa sandaling ito, na sinamahan ng isang dagandong na puno ng karahasan at malisya, isang figure ang tumalon mula sa kabaong. Isa itong napakaitim na corpse king, ang mga mata nito ay kumikinang na pula. Naglabas ito ng napakatinding enerhiya ng bangkay at masamang aura. Bilang karagdagan, isang layer ng maputlang dilaw na liwanag ang kumikislap sa katawan nito. Nang makita ito, pinaikit ni Ricardo ang kanyang mga mata. Dahil ramdam niya na ang nakakatakot na corpse king na ito ay may dalang bakas ng Earth's rules. Samantala, sa isang lugar sa libingan. Bakas sa mukha ni Master Chandler ang malupit at nasasabik na ekspresyon. Anak, patayin mo silang lahat. Dragon Trap Large Formation, ay activate. Sa kanyang huling malamig na awit, ang buong libingan ay lumundag sa kapangyarihan ng Earth's rules. Bilang isang early stage na Hollow Void na eksperto, natutunan ni Master Chandler ang Heaven and Earth's rules, partikular ang Earth's rules. Bilang karagdagan sa pag-set up ng 9-cat life prolonging formation sa libingan na ito, nag-set up din siya ng panibagong killing formation. Iyon ang Dragon Trap Large Formation. Ang porma sayon na ito ay nilikha gamit ang kanyang Earth's rules at mga espesyal na diskarte. Sa sandaling na-activate, ang kapangyarihan nito ay hindi kapani-paniwalang nakakatakot. Sa loob ng saklaw ng porma sayon, ang langit at lupa ay babagsak. Ang sinuman sa ibaba ng Hollow Void ay halos tiyak na mapahamak. Sa oras na iyon, ang lupa sa itaas ng libingan ay babagsak na parang isang kakilakilabot na gilingang bato. Ibinaon ang lahat sa loob nito. Bukod dito, si Master Chandler ay lumikha ng mga corpse puppet na may pisikal na lakas na maihahambing sa tuktok ng late-stage Hollow Void. Sa ilalim ng kanilang pag-aalsa, walang sinuman sa libingan ang makaliligtas. Talaga. Ang sinaunang libingan na ito ay matagal nang naitayo na may iba't ibang porma sayon ng pagpatay ni Master Chandler. Ang kayamanan sa loob ng kabaong ay nakuha na niya. Tinatakan din niya ang isang makapangyarihang bangkay na pupi sa ilalim ng kanyang kontrol sa loob ng kabaong. Umuungol.
Dumagundong. Matapos sumambulat, ikanaway ng bangkay ng Popeye ang kamay nito, na nagpalipad sa ilang mga nichu. Namatay agad ang isa sa kanila. Maging ang kanilang mga katawan ay mabilis na naging itim, ganap na nahawahan ng lason ng bangkay. Ang pangunahing target ng Popeye na bangkay ay si Isen Jenkan na umatake sa kabaong kanina. Umungol ito at sumugod patungo sa kanya, ang mga kuko nito ay kasing tigas ng bakal na umuugoy ng malakas. Ang lakas ng zombie ay napakalaki. Ang kapangyarihan nitong Corpse King level na bangkay na Popeye ay nakakatakot sa sukdulan. Klang! Sinalubong ito ni Isen Jenkan gamit ang kanyang talam, ngunit sa isang malakas na kalabog, ang kanyang mahalagang talam ay lumipad mula sa kanyang kamay. Puno ng dugo ang kanyang mga kamay. Isen. Bulalas ni Pandora Winter at inilabas ang kanyang espada para harapin ang bangkay na Popeye. Sa sandaling ito, lahat ng nasa pangunahing silid ng libingan ay nagpakita ng matinding takot at takot. Lahat sila ay nakaramdam ng nakakagigil na takot mula sa Corpse King na ito. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang figure ang sumugod patungo sa bangkay na Popeye sa unahan ng Pandora Winter. Umuungol. Ang bangkay na Popeye ay umungal, ang mga kuko nito ay kasing lakas ng late stage na nascent soul kick na umindayog ng may nakakatakot na puwersa sa papalapit na figure. Ngunit ang figurang ito ay sumuntok pabalik ng walang anumang magarbong galaw. Boom! Nang bumangga ang kamao sa kuko ng Corpse King, laking gulat ng lahat, ang kuko ng Corpse King ay nabasag ng isang suntok. Boom! Kasunod ng isa pang mapurol na tunog. Malakas na tumama ang suntok ni Ricardo sa ulo ng bangkay na Popeye. Naputol ang hindi kapani-paniwalang matigas na ulo ng suntok na ito. Ang bangkay ng Haring Bangkay ay lumipad pabalik sa kabaong at nakahiga. Hiss! Ilang sandali, may ingay na hingal sa pangunahing silid ng libingan. Napatingin ang lahat kay Ricardo na may matinding gulat. Ang napakalakas na Corpse King ay napatay sa isang suntok. Kabanata 964, Pagsira sa Formosayon. Nang makita ang matangkad na figure na iyon, ang mga mag-aaral ng mga mula sa iba't ibang paksayo ng mga Nicho Raid ay hindi maiwasang makontra. Lalong-lalo na ang mga naunang nangungutya kay Ricardo. Sila ay likas na umatras, na nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkakasala at takot. Nagpalitan ng tingin sina Isen Jenkan at Pandora Winter, parehong nakaramdam ng lamig sa lakas ni Ricardo. Hindi nila masukat ang lalim ni Ricardo dahil nang mapatay niya ang Corpse King sa isang suntok, puro physical strength lang iyon. Kaya, talagang may malaking panganib sa pangunahing silid ng libingan. Ang lakas ng Corpse King na ito ay maaaring nakapatay sa ating lahat. Batang Bayani, salamat sa pagpatay sa demonyo at pagliligtas sa aming buhay. Kung ang kayamanan ng kapalaran ay nasa kabaong, ito ay sa iyo, Batang Bayani. Hindi namin naintindihan ang iyong mabuting hangarin, Batang Bayani. Nahihiya kami. Ilang sandali, sunod-sunod na bumangon ang mga tinig na pumupuri at nambobola kay Ricardo. Ang ilan ay direktang nagpahayag na ang kayamanan ng kapalaran ay dapat na kay Ricardo. Kahit na ayaw ng iba, walang nang ahas na magsalita ng anumang pagtutol sa sandaling ito. Ang suntok ni Ricardo na ikinamatay ng Haring Bangkay ay natakot na sa lahat. Kahit may gustong makipagkompetensya kay Ricardo, may lakas ba sila? Sina Isen Jenkan at Pandora Winter ay tumingin kay Ricardo, iginalaw ang kanilang mga labi ngunit walang sinabi. Sila ay orihinal na determinado upang makakuha ng kayamanan ng kapalaran para sa kanilang pamilya. Ngunit sa sandaling ito, hindi sila nang ahas na magsalita at ipagsapalaran ang galit ni Ricardo. Gayunpaman, sa pagharap sa mga magalang na papuri at papuri na ito, nanatiling walang ekspresyon ang mukha ni Ricardo habang sinabi niyang hindi pa nawawala ang tunay na panganib. Boom! Sa sandaling ito, isang nakakatakot na alon ang lumitaw. Ang buong pangunahing libingan, at maging ang buong sinaunang libingan, ay nagsimulang manginig ng marahas. Boom! 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 Ang mga tipak ng mga durog na bato ay nahulog mula sa kisame ng silid ng libing. Hindi maganda. Ang libingan ay gumuguho. Tumakbo. Mabilis. O ililibing tayo ng buhay. Tumakbo para sa iyong buhay.
Napuno ng takot ang mga hiyawan. Ang lahat ay nasa estado ng gulat, na para bang nahaharap sa isang napipintong sakuna. Maging sina Ethan Jenkin at Pandora Winter ay naramdaman ng isang nakamamatay na krisis na paparating. Parehong mga eksperto sa yugto ng nascent soul at natural na naiintindihan ang mga simulain ng mga prinsipyo ng Tao. Sa makatuwid, naramdaman nila ang isang nakakatakot na kapangyarihan ng Earth's rules na pumupuno sa nakapalibot na espasyo. Diniinan sila nito kaya nahihirapang huminga. Kahit na sila ay nasa huling yugto ng nascent soul, malamang na madudurog sila sa pulp sa ilalim ng gayong kapangyarihan. Ito ay isang porma sayon ng pagpatay na hinimok ng mga prinsipyo ng Tao. Napahamak na tayo. Namutla ang mukha ni Pandora Winter. Tumakbo. Hinawakan ni Ethan Jenkin ang kanyang kamay at buong lakas na naghanda na tumakbo palabas ng libingan. Sa sandaling ito, tanging si Ricardo lang ang nakatayo sa gitna ng nagsisitakas na karamihan, hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon. Mga panuntunan ng Earth. Break para sa akin. Sa isang pag-iisip, isang kapangyarihang mas malakas pa kaysa sa Earth's rules ang lumundag mula sa loob ng katawan ni Ricardo, na nalampasan ito ng buo. Ito ay ang Solid Earth Way. Buzz! 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 Habang inilabas ang kapangyarihan ng Solid Earth Way, ilang mahahalagang punto sa sinaunang puntod kung saan matatagpuan ang mga node ng Dragon Trap Large Formation nagsimulang maglabas ng malakas na pagbabago-bago ng enerhiya. Ang mga panuntunan ng daigdig na nagtutulak sa pagbuo ay direktang ipinakalat ng Solid Earth Way. Ang Dragon Trap Large Formation ay biglang huminto. Bagamat bahagyang yumanig pa rin ang sinaunang libingan, tumigil na ang sakuna. Tumigil na. Anong nangyari? Tapos na ba? Mukhang tumigil na talaga. Para maging ligtas, lumabas tayo dali. Kung hindi, kung bumagsak muli, mamamatay tayong lahat dito. Nagtinginan ang nagsisitakas na mga tao na nagtataka, hindi pa rin sigurado sa nangyari. Tanging sina Ethan Jenkin at Pandora Winter ang likas na sumulyap kay Ricardo. Nararamdaman nila na ang isang mas nakakatakot na kapangyarihan ng mga prinsipyo ng Tao ay nagmula kay Ricardo ngayon. Pagkatapos, ang sinaunang libingan ay tumigil sa pagguho. Sa isang lugar sa loob ng libingan. Bakas sa mukha ni Master Chandler ang matinding pagkabigla at kawalan ng katiyakan. WHO. Sino ang bumasag sa aking Dragon Trap Large Formation? Ngayon lang ang kapangyarihang iyon, maaaring ito ay isang advanced na anyo ng Earth's rules, Solid Earth Way. Damn it! May isang eksperto sa puntod na ito na hindi ko kayang labanan. Nagulat si Master Chandler at agad na piniling tumakas. Sinusubukang tumakas. Sa sandaling ito, malamig na bumantong hininga si Ricardo at tinadyakan ng paa. Ang kanyang katawan ay bumaril sa lupa na parang drill missile. Sa labas. Sa lambak, dalawang figure ang biglang sumabog mula sa lupa sa magkaibang direksyon, isang humahabol at ang isa ay tumatakas gumagalaw sa hindi kapani-paniwalang bilis. Nagtungo si Master Chandler sa tuktok ng bundok kung saan naghihintay sa kanya ang Lady Phantom Demon. Napabalikwas siya ng tingin at nanghina ang kanyang mga estudyante sa takot. Naramdaman ni Master Chandler na hindi siya katugma sa tila binata sa likuran niya. Ang tanging pag-asa niya ngayon ay ang Lady Phantom Demon na tulungan siya. Gayunpaman, ang bilis ni Ricardo ay napuno siya ng kawalan ng pag-asa. Napapalibutan ng asul na liwanag ang katawan ni Ricardo habang ganap niyang pinakawalan ng thunder at lightning power of the way. Tila siya ay nag-transform sa isang kidlat, mabilis na pinalapit si Master Chandler. Tumigil ka. Nang makitang hindi niya maabot ang Lady Phantom Demon bago siya mahuli, huminto si Master Chandler sa takot at mapilit na sumigaw kay Ricardo, "Sir, pag-usapan natin ito. Bakit mo ako hinahabol?" Kabanata 965, hindi makakapit. Nakipag-ugnayan na si Master Chandler kay Harlow, na naghihintay doon, sa pamamagitan ng mga espesyal na paraan. Sa sandaling ito, napagtanto na maaaring mahuli siya ng mga kabataang malalakas na humahabol bago dumating si Harlow, nagngangalit siya at huminto. Gusto niyang bumili ng oras.
Sa kanyang pananaw, sa nakakatakot na kapangyarihan ng Soul Void Witch, hanggat maaari siyang mag-antala hanggang sa dumating si Harlow, ligtas siya. Bakit ka hinahabol? Alam na alam mo ang sarili mo. Bakas sa mukha ni Ricardo ang malamig na ekspresyon, at nagsalita siya sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Ang bumasag sa Dragon Trap Large Formation ko, ikaw ba? Tinitigan ni Master Chandler si Ricardo, hindi sigurado at kaina-hinala. Oo. Nag-set up ng napakasama at karumal-dumal na porma sayon ng pagpatay, nararapat kang mamatay. Nagyayelong tono ni Ricardo. Paano mo nasira? Ang mga mata ni Master Chandler ay kumikislap habang patuloy siyang gumagamit ng mga salita upang magtagal ng oras kasama si Ricardo. Ang mga porma sayon ay epektibo lamang laban sa mga mas mababa ang lakas o katulad ng nagtayo nito. Kapag nalampasan na ng lakas ng kalaban ang nagtayo nito, madali itong masira. Ngumisi si Ricardo. Sino ka? Malungkot ang mukha ni Master Chandler. Bang! Sa sandaling ito, si Ricardo ay hindi na nag-aksaya ng mga salita sa kanya at sumugod na parang kanyan. Damn it! Sampain si Master Chandler sa ilalim ng kanyang hininga, hindi inaasahan na direktang pipiliin ni Ricardo na umatake. Mabilis niyang itinaas ang kanyang lakas at espiritu sa tuktok. Sa kabila ng kanyang matanda na katawan, isang malakas na aura ang lumabas sa kanya. Sa lakas ng early stage Hollow Void at sa kanyang karunungan sa Earth's rules, itinulak niya ang kanyang mga kakayahan sa limitasyon. Magwala. Umungol si Master Chandler, isang skeletal staff ang lumalabas mula sa kanyang likuran at umuugoy patungo sa Ricardo. Ang mga tauhan ay nagpakawala ng isang makamulto na panaghoy, na bumubuo ng isang malagim na ulo na bumubulusok kay Ricardo na may nakakatakot na ungol. Ngumuso ng masama si Ricardo at sumuntok. Ang multo na ulo ay nawasak at naging abo sa ilalim ng kanyang suntok. Ang pag-atake mula sa isang early stage Hollow Void ay wala sa harap ng Ricardo. Sa sandaling ito, ang mga mag-aaral ni Master Chandler ay nanghina, at siya ay lubos na natakot. Masasabi niya na ang lakas ng chi refinement ni Ricardo ay nasa mid-stage Hollow Void lamang. Bagamat ito ay isang maliit na kaharian na mas mataas kaysa sa kanya, naisip ni Master Chandler na makakalaban niya kahit sandali lang laban sa Ricardo. Ngunit ang lakas ng suntok ni Ricardo ay nagparamdam sa kanya ng matinding panganib. Swish! Sa sandaling ito, si Ricardo ay nakasara na, isa pang bakas ng kamao na may halong gininto ang liwanag at mga ahas ng kidlat na bumagsak sa kanya ng mabangis. Kasabay nito ang pag-activate ng gravitational field ng kanyang katawan. Sa kanyang pagkataranta at pagtatangkang tumakas, ang katawan ni Master Chandler ay nanlamig saglit. Mapapangagot lamang siya ng mga ngipin at maka-counter-attack, ang skeletal staff na kumikinang sa makalupang dilaw at itim na liwanag, bumangga sa kamao ng buong lakas. Kasabay nito, ang tunay na enerhiya ng kanyang buong katawan ay namuo sa ibabaw, na bumubuo ng isang hindi kapani-paniwalang solidong protection na kalasag. Basag. Sa sumunod na sandali, direktang binasag ng fist imprint ang skeletal staff. Pagkatapos, dala ang nakakatakot na natitirang kapangyarihan, damapo ito ng husto sa katawan ni Master Chandler. Ngayong naunawaan na ni Ricardo ang unang pangunahing aspeto ng Divine Beast Wilderness's Feast, ang kanyang mga pag-atake ay higit sa 3 beses na mas malakas kaysa noong nakaraang araw. Sa bawat suntok, ang kanyang mga kalamnan ay umalangaw-ngaw at lumalakas sa mataas na dalas, na naghahatid ng mga pag-atake sa paraan ng pisikal na martial technique na ito. Kahit na ang mga pag-atake ay hindi purong pisikal ngunit sa halip ay mga fist imprints na pinaliit mula sa totoong enerhiya, ang kanilang kapangyarihan ay nakatanggap pa rin ng makabuluhang amplification. Puff! Ang proteksyon na tunay na enerhiya ni Master Chandler ay direktang nabasag ng pag-atake ni Ricardo. Pagkatapos ang kanyang buong katawan ay pinalipad, dumuran ng dugo. Ang kanyang matanda na katawan ay nahulog sa lupa na parang sirang sako. Sa panahon ng Mirror of Trials, walang kahirap-hirap na mapatay ni Ricardo ang isang early-stage Hollow Void. Ngayon ay naging mas madali. Si Master Chandler ay nagluwa ng isa pang subo ng dugo na may halong internal organ fragment.
Sa walang katapusang kawalan ng pag-asa, takot, at pag-aatubili, naramdaman niya ang mahina na niyang puwersa ng buhay na mabilis na umaalis sa kanyang katawan. Sa orihinal, itinayo niya ang 9-cut life prolonging formation sa pag-asang mapahaba ang kanyang buhay. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ito ang nagdala sa kanyang kamatayan sa halip. Sa sandaling gumawa ng hakbang si Ricardo, wala na siyang magagawa hanggang sa may dumating na tumulong sa kanya. Sa sumunod na segundo, naglakad si Ricardo papunta sa bangkay ni Master Chandler, hinalungkat ito, at nakakita ng disenteng dekalidad na storage bag. Kabanata 966, walang hanggan na puot. Nang patay na si Master Chandler, madali niyang binura ang markang iniwan ng kabilang partido at sinisiyasat ang kanyang kamalayan dito. Sa loob, bukod sa ilang espiritual na jade at pambihirang cultivation resources, mayroon ding ilang masasamang anteng-anteng at kasangkapan. Bilang karagdagan, mayroong isang gintong globo. Inilabas ito ni Ricardo, at agad itong nagbuga ng maningning na liwanag, mahinang nagdadala ng aura na nababalot ng asensya ng langit at lupa. Nararamdaman niya na habang hawak niya ang ginintoang globo na ito, ang mga hibla ng kapalaran mula sa langit ay tila nagtatagpo patungo sa kanya. Ito ba ang fortune-altering divine object na binanggit ng ilang paksayo ng pagsalakay ng Nichiu? Ito talaga ay may epekto ng pagsipsip ng kapalaran. Ang kapalaran ay isang bagay na hindi nakikita at hindi nakikita, ngunit ito ay tunay na umiiral. Ang ilang malalakas na individual ay maaaring tumayo sa tuktok hindi lamang dahil sa kanilang talento at pagsisikap kundi dahil din sa mahalagang papel ng hindi nakikitang kapalaran. Ito ay isang magandang bagay. Hinawakan ito ni Ricardo sa kanyang kamay, isang malabong ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Gayunpaman, naisip niya sa kanyang sarili, ang masamang magsasaka na ito ay nakuha lamang ang bagay na ito kamakailan lamang at namatay sa aking kamay. I wonder kung hindi niya kaya ang ganitong kapalaran. Marahil, dahil na rin sa mabibigat niyang kasalanan. Walang halaga ng kayamanan ang makapagpoprotekta sa kanya. Sa sandaling iyon, naging seryoso ang ekspresyon ni Ricardo, at tumingin siya sa isang tiyak na direksyon. Doon, isang matikas na figure ang mabilis na papalapit. Ang bilis ay napakabilis. Bahagyang damilat si Ricardo, Harlow. Alam ni Ricardo na si Harlow ay sumapi na ngayon sa sinaunang masamang sektang hall ng tatlong kaharian. Saglit, tumingin siya sa bangkay ni Master Chandler at pagkatapos ay sa mabilis na papalapit na Harlow, isang malamig na kislap sa kanyang mga mata. Malamang nakasangkot din si Harlow sa sobrang malisyosong planong ito. Pagkatapos ng ilang paghinga, tumigil si Harlow. Nakatayo siya roon, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa bangkay ni Master Chandler sa lupa, pagkatapos ay tinitigan si Ricardo na may malalim na puot. Harlow, ikaw ba? Malamig na sabi ni Ricardo. Isang masasamang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Harlow, mukhang mapang-akit ngunit mas nakakatakot at nakakagigil. Ricardo. Ang kanyang boses ay may matinding hangarin na pumatay. Ricardo. Muli Ricardo. Sinira na ba niya ang mga plano niya? Ang lalaking ito ba ay natural niyang kaaway? Bilang miyembro ng ancient sects, hindi siya naglakas loob na pumatay ng mas mababang antas ng mga tao. Kaya, kailangan niyang umasa kay Master Chandler para saktan ng iba. Sa pamamagitan ng paglamo ng kanilang enerhiya sa kaluluwa, maaari niyang linangin ang kanyang soul void technique. Ngunit ngayon, sa pagkamatay ni Master Chandler sa mga kamay ni Ricardo, tuluyang nasira ang kanyang plano. Kapag naabot mo ang Shattered Void Realm, papatayin kita. Ipapakalat ko ang iyong kaluluwa. Pinandilatan ni Harlow si Ricardo, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Gayun din. Sana maabot mo ang Fragmentation Void sa lalong madaling panahon para maalis ko ang mundo sa iyo. Hindi ko sinasadyang patayin ka. Ngunit hindi ko inaasahan na magiging sobrang baliw mo. Ricardo said with murderous intent. Nang marinig ito, tumingin sa kanya si Harlow na may malalim na pangungutya at hinanakit sa kanyang mukha. Hahaha. Baliw. Oo. At lahat ito ay salamat sa iyo. Bayaw. Kung hindi dahil sa iyo, ako pa rin ang binibini ng pamilyang Low, na namumuhay ng marangya.
Siguro nakapag-asawa na ako sa isang mayamang pamilya. Dahil sa'yo. Dahil sa itsura mo, tuluyang nasira ang buhay ko. Ikaw ang dahilan ng pagkamatay ng aking ama. Kung hindi, paano ako nauwi sa ganito? Ang galit sa pagpatay sa aking ama ay hindi mapagkakasundo. Gagamitin ko ang iyong kamatayan para parangalan ang espiritu ng aking ama sa langit. Histeryosong tumawa si Harlow. Pagharap kay Ricardo, ang kanyang puot ay walang hangganan. Isang masalimuot na tingin ang sumilay sa mga mata ni Ricardo habang malamig niyang sinabi, kung gusto mong sisihin ang isang tao, sisihin mo ang iyong pamilya kung bakit sila mismo ang nagdala nito. Walang kwenta kung sasabihin pa. Sa Shattered Void Realm, tutukayin natin kung sino ang mas mataas at kung sino ang mamamatay. Ricardo. Binigyan ni Harlow si Ricardo ng isang huling makamandag na tingin bago tumalikod at umalis. Ang plano ng proteksyon ng Seed of the Star Path ay hindi pinahintulutan silang magpatayan ngayon. Kabanata 967, nagkamit muling Merit. Matapos hawakan ang bangkay ni Master Chandler, dinala ni Ricardo ang Fortune Transfer Pearl pabalik sa lambak kung saan matatagpuan ang sinaunang libingan. Sa sandaling ito, lahat ng nasa loob ng lambak ay tumakas na sa labas. Ang bawat tao ay may hitsura ng matagal na takot at kaginhawaan sa pagkakaroon ng survived. Naramdaman nilang lahat ang panginginig at ang napipintong pagbagsak ng libingan. Hindi lamang ang mga nasa loob ng puntod, maging ang mga tauhan mula sa iba't ibang paksayon na nakatalaga sa labas, pati na rin ang mga miyembro ng Mountain Moving Sect, ay naramdaman ito. Saglit, nagkagulo ang usapan. Salamat at nakatakas kami. Talagang totoo ang sinabi ni Ricardo. Kung hindi dahil sa kanya, ang Corpse King na yun lang ang makakapatay sa ating lahat. Kahit na, maraming tao ang namatay. Ano yung parang lindol kanina? Ito ba ay isang aktwal na lindol? Hindi ito lindol, parang may malisyosong tao na nag-set up ng nakamamatay na feng shui formation. Nang makita ang mga nakatakas mula sa libingan na may mga pagpapahayag ng pasasalamat at matagal na takot, ang mga miyembro ng Mountain Moving Sect ay hindi na nagduda kay Ricardo. Bakas sa mukha ni Gerard ang halo-halong emosyon. Nakita nila ang isang malaking bahagi ng lupa sa labas na biglang gumuho na parang isang higanteng gilingang bato. Gayunpaman, sa huli ay tumigil ito. Maaaring isipin ng isa ang kakilakilabot na eksena kung gumuho ang buong lupa. Bumalik na si Ricardo. Bumalik na si Ricardo. Sa sandaling ito, may nakakita kay Ricardo at tuwang-tuwa siyang sumigaw. Sa gitna ng koro ng pasasalamat at papuri, lumakad si Ricardo. Sa pagtingin sa libu-libong tao na naroroon, bigla siyang nagkaroon ng ideya. Anong ginagawa ninyong lahat dito? Kung gusto mong bumalik, magagawa mo na ngayon. Naalis na ang panganib. Nang bumagsak ang kanyang mga salita, lahat ay nagtinginan sa isa't isa na may pagtataka. Gayunpaman, walang nang ahas na bumaba kaagad. Ang naunang pagkabigo at ang Dragon Trap Large Formation ay natakot na sa maraming tao na wala sa kanilang talino. Ricardo, hindi ka dapat pinagdudahan ni Gerard kanina. Sa sandaling ito, lumakad si Gerard at tumingin kay Ricardo na may paghingi ng tawad. Ayos lang. Walang sinasabi si Ricardo. Sa kaibuturan ng kanyang mga mata, may bakas ng pagkagulat nang mabilis siyang nakahanap ng isang liblib na lugar upang maramdaman ang isang bagay. Sa sandaling ito, naramdaman niya ang isang misteryosong puwersa mula sa langit at lupa na pumasok sa kanyang katawan. Merito. Nakakuha ako ng isa pang strand ng Merito. Mukhang nagulat si Ricardo. Noong nakaraang pagkakataon, sa Ioloniath Ward family, si Master Robinson ay naging Corpse King at hindi direktang nawasak dahil sa kanya. Napigilan nito ang isang sakuna at nakakuha siya ng isang strand ng Merito. Bilang resulta, na-unlock niya ang mga bagong kabanata sa Dragon Emperor's Canon at Dragon Gaze Heavenward Technique. Nakuha niya ang Dragon's Energy Primordial Technique at ang Myriad Transformation Chi Gathering Formation. Sa pagkakataong ito, sa pamamagitan ng pagsira sa Dragon Trap Large Formation at sa 9-Cat Life Prolonging Formation, nailigtas niya ang libu-libong buhay. At muli, nakakuha siya ng isa pang strand ng Merito. Boss!
Sa sandaling ito, naramdaman ni Ricardo ang matinding pagbabago sa kanyang isipan mula sa Dragon Emperor's Canon at Dragon Gaze Heavenward Technique. Kasunod nito, isang bagong kabanata sa Dragon Emperor's Canon ang na-unlock lampas sa mga naunang kabanata sa mga pangunahing kasanayang medikal at ang Dragon's Energy Primordial Technique. Pakiramdam ni Ricardo ay para siyang nabiyayaan ng banal na pananaw. Direkta niyang naramdaman ang isang napaka-espesyal na tuntunin ng langit at lupa, mga panuntunan ng buhay. Kasunod nito, ang kapangyarihan ng panuntunang ito ay lumundag sa kanyang katawan. Naramdaman ni Ricardo na ang kapangyarihan ng espesyal na panuntunang ito ay hindi direktang nagpahusay sa kanyang mga kakayahan sa pakikipaglaban. Gayunpaman, tila pinataas nito ang kanyang kakanyahan ng buhay ng direkta, pinahaba ang kanyang habang buhay ng 500 taon. Bukod dito, nagkaroon ng bagong kakayahan ang kanyang isip. Mga panuntunan ng buhay, banal na kapangyarihan, pagkakaloob ng buhay. Walang hanggan ang sigla. Sa pag-unawa sa mga epekto ng dalawang life's rules na mga banal na kapangyarihan, hindi napigilan ni Ricardo na magpakita ng kasabikan sa kanyang mga mata. Kabanata 968, isang bagong kabanata ng dalawang major martial techniques. Ang tungkulin ng banal na kakayahan na pagkakaloob ng buhay ay maaaring ilapat ni Ricardo ang kapangyarihan ng mga panuntunan ng buhay sa iba pang mga bagay, sa gayon ay madaragdagan ang kanilang sigla. Ang ibang bagay na ito ay maaari pang ang magsama ng matagal nang namatay na mga bangkay at iba pang potensyal na mga organismo na nagbabago ng buhay. Halimbawa, kung ang 1,000 taong gulang na mummy ay nakahiga sa harap ni Ricardo ngayon, magagamit niya ang banal na kakayahan ng pagkakaloob ng buhay upang buhayin ito. Gayunpaman, sa ganitong mga kaso, ang muling pagkabuhay na ito ay pansamantala lamang. Pansamantala, binibigyan nito ang bagay ng sigla. Ngunit wala itong sariling kaluluwa o autonomous na kamalayan at dapat umasa lamang sa kalooban ni Ricardo na kontrolin at utusan ito. Sa asensya, ito ay isang walang buhay na shell na may sigla ngunit walang kaluluwa. Gayunpaman, hindi maiwasan ni Ricardo na makaramdam ng pananabik sa pag-iisip tungkol sa mga mahahalagang sandali kung kailan maaaring maging kapaki-pakinabang ang kakayahang ito. Isipin kung isang araw ay nakatagpo niya ang bangkay ng isang sinaunang dakilang kapangyarihan sa yugto ng Great Vehicle o Tribulation Crossing at binuhay ito sa loob ng maikling panahon sa ilalim ng kanyang kontrol, iyon ay hindi kapanipaniwala. Halimbawa, kung taglay niya ang divine ability na ito ng Bestowal of Life sa sinaunang domain ng Blood Clan kanina, hindi magiging napakapanganib ang mga bagay. Ang bangkay ng Blood Ancestor Cain ay direktang nasa ilalim ng kanyang kontrol. Bukod dito, maaari ring muling buhayin ni Ricardo ang mga kamakailang namatay na nilalang. Sa ganitong mga kaso, ang paggamit ng pagkakaloob ng buhay ay mangangahulugan ng totoong pagkabuhay na maguli. Sa madaling salita, sa isang labanan, kung ang isa sa mga kasama ni Ricardo ay namatay lamang at ang kanilang katawan ay hindi ganap na nawasak, maaari niya itong buhayin muli. Ito ay tulad ng pagkakaroon ng dalawang buhay. Siyempre, maaari rin niyang ilapat ito sa mga kamakailang namatay na kaaway kung siya ay nabaliw. Ang isa pang banal na kakayahan na may kaugnayan sa mga panuntunan ng buhay, ang Immortal Vitality, ay mas nasasabik kay Ricardo kaysa sa pagkakaloob ng buhay. Ang pagkakaloob ng buhay ay isang banal na kakayahan na inilalapat ni Ricardo sa iba. Ngunit ang Immortal Vitality ay isang kakayahan na nauukol kay Ricardo mismo. Ang pag-andar at epekto nito ay simple. Matapos makaranas si Ricardo ng isang nakamamatay na suntok, pinahihintulutan siyang pumasok sa isang estado ng immortalidad sa loob ng 1 minuto, na talagang ginagawa siyang hindi magagapit. Kamangha-manghang. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang bagong kabanata na na-unlock ng Dragon Emperor's Canon ay nauugnay sa Heaven and Earth's rules. Ang dalawang banal na kakayahan na ito ay maaaring magkaroon ng hindi masusukat na mga epekto kung ginamit ng tama. Katulad ng canon ng Dragon Emperor, sa pagkakamit ng merito na ito, ang Dragon Gaze Heavenward Technique ay nagbukas din ng bagong kabanata. Ito ay nagbigay kay Ricardo ng isa pang kakayahan. Sa unang tingin, ang kakayahang ito ay maaaring hindi mukhang malakas.
Ngunit nang maunawaan ni Ricardo ang tungkulin nito, nakaramdam siya ng lamig sa kanyang puso. The Eye of Heaven's Insight, nakalok na tumingin at nagtatanong sa mga Diyos. Sa panahong ito ng Lokang Gaze at Asking the Gods, mawawala ang visual sense ni Ricardo. Kasabay nito, ang kanyang mata ng isip ay magbubukas. Ito ay nagpapahintulot sa kanya na makita ang lahat ng bagay sa langit at lupa. Kabilang ang iba't ibang larangan ng enerhiya sa langit at lupa at lahat ng nakatagong bagay. Ang mga kakayahan ng Dragon Gaze Heavenward Technique ay nauugnay sa geomancy at mysticism. Malalaman kaya nitong Lokang Gaze at Asking the Gods ang lahat? Maaari ba itong gamitin upang tumuklas ng mga nakatagong lupain at kayamanan? Sa pag-iisip nito, sinubukan ni Ricardo na gamitin ang Lokang Gaze at Asking the Gods ng direkta. Ilang saglit, naramdaman niyang bumagsak ang kanyang paningin sa dilim at kawalan. Ang kanyang visual sense ay ganap na tinatakan ng isang puwersa. Gayunpaman, naging mas alam niya ang lahat sa loob ng 100 milyang radius. Dahil ginagamit niya ang kanyang isip para madama ito. Malinaw na, nakikita ni Ricardo ang iba't ibang larangan ng enerhiya sa loob ng 100 milya, kahit na ang lakas ng swerte ng bawat tao. Alam na alam niya ang ilang mga gumagala na espiritu. Sa isang kalapit na sinaunang libingan, malinaw na lumitaw sa harap ng mata ng isip ni Ricardo ang nalalabing enerhiya ng yin at enerhiya ng bangkay. Sa susunod na segundo, ang mata ng kanyang isip ay nakalok sa pangunahing silid ng libingan sa loob ng libingan. Sa sandaling ito, karamihan sa mga miyembro ng ilang paksayon sa pagsalakay sa nicho ay hindi pa rin naglakas loob na bumaba. Ngunit dalawang figure ang bumalik sa pangunahing silid ng libingan. Sila ay sina Ethan Jenkin at Pandora Winter. Maingat na nilapitan ng dalawa ang itim na kabaong, maingat na isinantabi ang patay na corpse king sa loob. Hinalugog nila ng maigi ang katawan nito. Nang walang mahanap, tumalon pa si Ethan Jenkin sa kabaong para maghanap pa. Maya-maya, bumungad sa kanyang mukha ang matinding pagkadismaya. Ethan, paano na? Nahanap mo ba ang fortune-altering divine object? Nang makita ito, nakaramdam si Pandora Winter ng kirot sa kanyang puso ngunit nagtanong pa rin na may kislap ng pag-asa. Umiling si Ethan Jenkin, hindi. Wala talaga. Ang hindi nila alam ay bago sila pumasok sa libingan na ito, ninakawan na ito ng mga tao mula sa Yinmun Tower. Karamihan sa mga kayamanan na naiwan ni Spike Keller ay nakuha na ng Yinmun Tower. Ang kabaong na iyon ay lubusang hinanap ni Master Chandler, at nasa kanya ang fortune-altering divine pearl. Paano maiiwan ang anumang bagay para sa iba? Ano ang dapat nating gawin? Kung wala ang fortune-altering divine object upang baguhin ang kapalaran ng ating pamilya, magpapatuloy ang kasawian ng ating pamilya. Isang araw, ito ay ganap na madudurog. Bakas sa mukha ni Pandora Winter ang matinding kawalan ng pag-asa nang marinig ito. Pandora, huwag ka munang mag-alala. Ngayon alam na natin na ang libingan na ito ay malamang na naglalaman ng fortune-altering divine object, tama ba? Kung gayon, sino ang mayroon nito ngayon? Kabanata 969, kapatid ni Inay. Tinanong ito ni Ethan Jenkin, at ang dalawa ay nagpalitan ng tingin, na parehong dumating sa isang katulad na hinala. May nakamamatay na feng shui array na nakaset sa sinaunang libingan na ito, at ang fortune-altering divine object ay malamang na kinuha ng taong nag-set up ng array. At ang taong hinahabol ni Ricardo noon ay sinuri ni Pandora Winter. Eksakto. Kaya, tanungin ba natin ang binata? Maingat na sabi ni Ethan Jenkin. Nang marinig ito, naging seryoso ang ekspresyon ni Pandora Winter. Nasaksihan nilang pinatay ni Ricardo ang isang corpse king na may lakas na maihahambing sa huling yugto ng nascent soul sa isang suntok, alam na ang kanyang kapangyarihan ay higit pa sa kanila. Ang pagtatanong sa isang tulad niya tungkol sa kinaroroonan ng isang kayamanan ay parang nakikipagnegosasyon sa isang tigre. Ito ay malamang na isang napakamapanganib na pagsisikap. Gayunpaman, nang katutubo, naramdaman ni Pandora Winter ang isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagiging malapit kay Ricardo. Sige. Tanungin natin siya.
Bagamat makapangyarihan ang binatang ito, siya ay may mabait na puso at paulit-ulit na nagbabala sa lahat tungkol sa mga panganib sa loob ng libingan. Hindi naman niya siguro tayo masisisi. Tumango si Pandora Winter bilang pagsang-ayon. Sa sandaling ito, pinaandar ni Ricardo ang kanyang banal na paningin, pinagmamasdan ang bawat galaw at salita ni Naisan Jenkan at Pandora Winter. Sari-saring tanong ang namumuo sa kanyang isipan. Para sa kapakanan ng kanilang pamilya. Saang pamilya sila galing? At iyong babaeng nagngangalang Pandora, na kamukhang kamukha ng kanyang ina, ano ang relasyon nito sa kanya? Pinag-isipan ni Ricardo ang mga tanong na ito, tahimik na naghihintay. Makalipas ang ilang sandali, hinanap ni Naisan Jenkan at Pandora Winter ang kampo sa lambak at sa wakas ay natagpuan kung nasaan si Ricardo. Tinapos ni Ricardo ang kanyang banal na paningin at binuksan ang kanyang mga mata upang tumingin sa kanila, mahinahong nagtanong, hinahanap mo ba ako? Nagpalitan ng tingin sina Pandora Winter at Naisan Jenkan, at ngumiti si Pandora kay Ricardo, na nagsasabing, Mr. Ricardo, hayaan mo akong magpakilala ng formal. Ang pangalan ko ay Pandora Winter, mula sa isang sinaunang pamilya na kilala bilang Ancient Winter Family. Sa lakas mo, dapat alam mo ang mga sinaunang pamilya, di ba? Nang matapos siyang magsalita, bumungad sa mga mata ni Ricardo ang pagtataka at pananabik. Pandora Winter. May apelyido din siyang Winter. At ang kanyang ina ay pinangalan ng Aliyah Winter. Paano magkakaroon ng ganoong pagkakataon sa mundong ito? Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Mahinahong tanong ni Ricardo na ikinagulat niya. Maingat na pinili ni Pandora Winter ang kanyang mga salita at nagtanong, nakuha mo ba ang kontrabida na nag-set up ng deadly array kanina? Ginawa ko. Pinatay ko siya, tumango si Ricardo. Kung ganoon, may nahanap ka ba sa kanya? Sinuri pa ni Pandora Winter. The next second, she smiled awkwardly and decided to be straightforward. Ganito, bali-balita na itong sinaunang libingan ng tunay na pahingahan ng pantas na si Spike Keller mahigit 3,000 taon na ang nakalilipas. May dala raw siyang fortune-altering divine object na maaaring magbago pa ng kapalaran ng isang bansa. Ngunit ngayon, nawawala ang bagay na iyon. Pinaghihinalaan namin na ang kontrabida na nag-set up ng nakamamatay na hanay ay maaaring mayroon nito. Mula nang mapatay mo siya, nakita mo ba ang kayamanang iyon? Ngumiti si Ricardo at tumango, to be honest, the fortune-altering divine object is with me. Bakit? May balak ka bang kunin sa akin? Tinutukoy ng lakas ang tiwala. Hindi natakot si Ricardo na ipaalam sa kanila. Kahit na pinagnanasaan nila ito, kailangan nila ng lakas para tanggapin ito. Nang marinig ito, nagpalitan ng tingin sina Pandora Winter at Naisan Jenkan, nagliwanag ang kanilang mga mata. So meron talaga. Mabilis na ikanaway ni Naisan Jenkan ang kanyang kamay at ngumiti, huwag mong intindihin. Kaya lang, ang kayamanang ito ay may malaking kahalagahan sa ating Ancient Winter Family. Maaari mo bang ipahiram ito sa amin? Kailangan lang natin itong gamitin para makatulong na mabawi ang kasawian ng ating pamilya. Nangako kaming ibabalik ito pagkatapos. Nang marinig ito, mahinang ngumiti si Ricardo, hiram mo at ibalik. Ang mga mukha ni Pandora Winter at Naisan Jenkan ay nanlamig sandali nang marinig ito at mabilis na tiniyak sa kanya ng paulit-ulit. Hinaway-kaway ni Ricardo ang kanyang kamay at sa halip ay tumutok kay Pandora Winter, nagtatanong, Madam. Pwede bang magtanong muna sa iyo? Kung ang sagot mo ay nasiyahan ako, ipapahiram ko sa iyo ang fortune-altering divine object. Anong tanong? Nagningning ang mga mata ni Pandora Winter habang sabik na tanong. Kilala mo ba si Aliyah Winter? Seryosong tanong ni Ricardo, salita ng salita. Aliyah Winter. Sinong Aliyah Winter? Nauutol na sabi ni Pandora sa pagkagulat. Ako, may kilala akong Aliyah Winter. Siya. Kapatid ko siya. Ang aking biological na kapatid na babae. Sinong Aliyah Winter ang sinasabi mo? Nasaan siya? Nang marinig ang pangalang ito, nanlaki ang mga mata ni Pandora Winter sa gulat, nanginginig ang boses sa emosyon. Naramdaman ni Ricardo ang isang alon ng emosyon sa loob niya.
Sa sumunod na segundo, huminga siya ng malalim at kinuha ang isang lumang litrato mula sa kanyang space bracelet, isang larawan ng pamilya na kinunan kasama ang kanyang mga magulang. Sa larawan, maamo at maganda ang hitsura ng kanyang ina na si Aliyah Winter. Sa tuwing titingnan niya ang litratong ito, tumutulo ang luha ni Ricardo. Ito siya. Ang aking ina, si Aliyah Winter. Huminga ng malalim si Ricardo at iniabot ang larawan kay Pandora Winter. Kinuha ni Pandora Winter ang larawan at tinitigan ito ng mabuti kay Aliyah Winter, na nagiging mabilis ang kanyang paghinga. Medyo namula rin ang mata niya. Ate, ito ba talaga ang kapatid ko? Nabulunan si Pandora Winter. Sa susunod na segundo, hinawakan niya ang mga balikat ni Ricardo at nagtanong, nasaan siya? Nasaan ang nanay mo? Ate ko siya. Anak ka ba ng kapatid ko? Kabanata 970, Pagkilala. Tumingin si Ricardo kay Pandora Winter, natulala. Kapatid mo. Sumabog ang kanyang emosyon kasabay ng isang malakas na alon habang nakatingin siya kay Pandora Winter sa kanyang harapan, muling naramdaman ang hindi maikakailang koneksyon ng dugo. Kung totoo ito, ang hindi pamilyar na babae na nauna sa kanya ay ang kanyang biological na tiyahin. Oo. Ang babae sa larawan, ang iyong ina, ay ang aking matagal nang nawawalang kapatid. Kahit na teenager pa lang siya nang maghiwalay kami, hinding-hindi ko siya mapagkakamalan. Siya yun. Ang nanay mo ay kapatid ko. Siya rin ay mula sa Ancient Winter family. Nasaan ang nanay mo? Dalhin mo ako sa kanya dali. Nabulunan ng damdamin si Pandora Winter, sabik na makita ang ina ni Ricardo, si Aliyah Winter. Habang bumabagsak ang kanyang mga sinabi, bakas sa mukha ni Ricardo ang kalungkutan. Ang aking ina. Pinatay siya ng isang kontrabida. Huminga ng malalim si Ricardo at nagsalita sa mabigat na tono. Ano? Patay? Patay? Paano nangyari ito? Sino ang pumatay sa iyong ina? WHO. Nanlaki ang mga mata ni Pandora Winter sa hindi makapaniwalang tanong. Sa pagtatapos ng kanyang mga salita, napuno siya ng matinding kalungkutan at galit. Kahit 30 o 40 taon na silang hiwalay, matangkad pa rin ang mga alaala ng pagkabata. Ang damdamin ni Pandora Winter para sa kanyang kapatid na si Aliyah Winter ay hindi nagbago sa paglipas ng mga taon. Nang marinig niya ang balita tungkol sa kanyang kapatid, natanggap niya ang nakapipinsalang balita ng kanyang kamatayan. Parang nahulog mula sa langit papunta sa impyerno. Pandora, huwag kang ganyan. Dahil nakilala natin ngayon ang anak ni Kuya, maupo tayo at mag-usap ng dahan-dahan. Lumapit si Ethan Jenkin para alalayan ang kanyang asawa, marahan itong inaliw at sinenyasan siyang kumalma. Pagkaraan ng ilang sandali, ikinwento ni Ricardo kay Pandora Winter kung paano pinatay ang kanyang mga magulang ng Elder of the Wicked Bone at na ang utak ay si Maximus, ang Great Elder ng Ancient Willis family. Nagbahagi rin si Pandora Winter ng ilang impormasyon tungkol kay Aliyah Winter kay Ricardo. Ayon sa kanya, si Aliyah Winter ay mula rin sa Ancient Willis family. Gayunpaman, noong 13 taong gulang siya, nahiwalay siya sa mga elder ng pamilya habang naglalakbay at nawala sa labas. Simula noon, wala nang balita sa kanya. Bagamat maraming taon na ang lumipas, hindi pa rin gaanong nagbago ang hitsura ni Aliyah Winter mula noong kanyang teenager years. Nakilala pa rin siya ni Pandora Winter. Binigyan pa niya si Ricardo ng black and white na larawan ni Aliyah Winter noong siya ay teenager. Sa pagtingin sa larawan ng kanyang ina sa kanyang kabataan, nakaramdam si Ricardo ng matinding kalungkutan. Ngunit nakikilala niya na ito nga ang kanyang ina. May mga taong nakaukit sa iyong mga buto, hindi mo sila mapagkakamalan. Mula noon, hindi na nagduda si Ricardo. Si Pandora Winter ay tunay niyang tita Pandora. Ang kasalukuyang pinuno ng Ancient Willis family, Maximus. Dapat nating ipaghiganti ito. Si Pandora Winter ay napuno ng matinding kalungkutan at galit nang marinig ang tungkol sa kapalaran ng kanyang kapatid. Nagtanim siya ng matinding galit sa pamilya ng sinaunang Willis. Parang gusto niyang sumugod at maghiganti agad. Kalmado ang mukha ni Ricardo, ngunit dahil sa naipon na puot, matagal na niyang nalampasan ang yugto ng hysteria. Oo, dapat nating ipaghiganti ito.
Pero Tita Pandora, huwag masyadong magmadali. Sa kalaunan ay pupunta ako sa pamilya ng sinaunang Willis at paghiwalayin si Maximus upang ipaghiganti ang aking ina. Ngunit kailangan nating maghintay para sa tamang pagkakataon. Hindi pa sapat ang lakas ko. Tumango si Ricardo. Bagamat kalmado ang kanyang tono, ang layunin ng pagpatay sa loob nito ay 100 beses na mas malakas kaysa kay Pandora Winter. Nang bumagsak ang kanyang mga salita, tumango si Pandora Winter at napabuntong hininga ng masama sa sarili. Oo. Ang kanyang sariling lakas ay hindi kasing husay ng kanyang pamangkin. Kung hindi pa confident si Ricardo, ano ang magagawa niya? Ang pamilya ng sinaunang Willis. Isa itong tunay na makapangyarihan at may malalim na ugat na sinaunang pamilya. Sa kasagsagan nito, maaaring kalabanan sila ng Ancient Winter family. Ngunit ngayon, kahit na ginamit nila ang lahat ng kanilang lakas, hindi nila kayang makipagkompetensya sa pamilya ng sinaunang Willis. Siya nga pala, Tita Pandora, nabanggit mo na ang Ancient Winter family ay sinasalot ng kamalasan. Ano ba talaga ang nangyayari? Inilipat ni Ricardo ang kanyang tono at nagtanong ng walang katiyakan. Tumango si Pandora Winter at Isenjenkan at ibinunyag kay Ricardo ang ilang impormasyon tungkol sa sitwasyon ng Ancient Winter family. Ayon sa kanila, ang Ancient Winter family ay humihina sa paglipas ng mga taon. Namatay o nawawala ang mga miyembro ng pamilya sa iba't ibang dahilan. Ang mga panloob na salungatan ay pare-pareho, at ang ilan ay humiwalay pa nga sa pamilya na may sariling paksayon. Sinabi ng isang elder na bihasa sa mystical arts na isang malakas na kasawian ng bumalot sa pamilya, na naging sanhi ng kasalukuyang kalagayan nito. Kung magpapatuloy ito, tuluyang babagsak ang Ancient Winter family o mawawasak ng iba. Kailangan nilang gumawa ng paraan para mabago ang yaman ng pamilya para mailigtas ito sa napipintong pagbagsak. Sa kasalukuyan, maraming miyembro ng Ancient Winter family ang naghahanap ng iba't ibang kayamanan sa labas. Inaasahan nilang magdadala ng pagbabago para sa pamilya. Matapos makinig, tahimik na tumango si Ricardo, nakikita ko. Ricardo, ang Ancient Winter family ang pamilya ng nanay mo. Matutulungan mo ba ang pamilya Winter? Maaari mo bang ipahiram kay Tita Pandora ang fortune-altering divine object? Kung mapapalakas nitong muli ang pamilya Winter, magkakaroon ka ng malakas na kakampi para sa paghihiganti sa iyong ina. Hindi ba? Tumango si Ricardo, syempre, walang problema iyan. Ang Ancient Winter family ay ang pamilya ng kanyang ina. Kung sila ay sinalanta ng kamalasan, tiyak na tutulong si Ricardo kung kaya niya. Pagkasabi nito, direktang kinuha niya ang fortune-altering divine pearl mula sa kanyang wrist space at iniabot ito kay Pandora Winter. Tita Pandora, kunin mo na. Sana talaga makatulong ito sa Winter family. Dati, sina Isenjenkan at Pandora Winter ay apurahang hinahanap ang fortune-altering divine pearl na ito. Ngunit ngayong nasa harap na ni Pandora Winter ang fortune-altering divine object na ito, nag-alinlangan siya. Ricardo, gusto mo bang bumalik sa pamilya namin? Nag-alinlangan si Pandora Winter at nag-request.